Noong 1871, isang barko mula sa Vigan ang naglalayag patungong ibang bayan. Nagdala ito ng imahe ng mahal na Birhen. Ngunit, bago nila maabot ang Pampang, napalutang ang barko sa malalakas na alon at hangin. Nang subukan nilang ibalik ang imahe sa Vigan, hindi ito gumalaw. Pinapatiwala ng mga taga-Darigayos na ito ay tanda. Pinili ng mahal na Birhen na manatili sa bayang ito upang gabayan at protektahan ng mga tao. Hindi na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarado na ang puso sana darama, pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Ay, nandun na pala si Kai. Naging isang nobelang winakasan ng pagtutudang di na nalabanan. Nais na maramdaman muli kung paano isulat ang pangalan mo. Ngunit bawat letra'y mahirap nang iguhit dahil binubuo nila ang iyong mga pangako. Noong unang panahon ng Kastila, tinayo ang watchtower na ito upang bantayan ang baybayin at gabayan ng mga barko patungong Pampang. Minsan, isang Galileon ang naipit sa malakas na bagyo. Kahit sinusundan nila ang ilaw mula sa watchtower ay natabunan ito ng ulan at hangin. Ngunit sa himala, napakita ang liwanag ng mga alon sa ilog at dagat at nagtulungan ang barko na makarating ng ligtas. Mula noon, sinasabi ang liwanag na iyon ay simbolo ng proteksyon, pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad na pinapahalagaan hanggang ngayon. Sa baybayin ng Luna nakatayo ang watchtower, isang matibay at nabantay sa panahon ng Kastila. Dito ginabayan ng mga barko, prinotektahan ng mga tao at naging simbolo ng lakas at pagkakaisa. Hanggang ngayon, bawat bato nito ay kwento ng tapang. At sa susunod na painan, naroon ang Our Lady of Manakpakan Church, isang dambanang puno ng himala. Ayon sa alamat, ang mahal na Birhen ay piniling manatili dito upang ipakita ang kanyang pagmamahal at gabay sa mga gumanakpakan. Dito, libong-libong panalangin ang pinanganak. Ikaw ang mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugto. Sigawan